Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na itataas sa 5% mula sa kasalukuyan 15% taripa sa imported na bigas simula January 16, 2026. Layo nito na mapatatag ang presyo ng palay bunsod ng matinding pressure sa malawakang pag-aangkat ng bigas noong nakaraang taon. Samantala, ipinapahayag ni DA Chief Francisco Chu Laurel Jr. na ikukonsidera ang pagtaas ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP adjustment sa oras na may papatupad ang mataas na taripa. Sa kasalukuyan, nananatili ang MSRP na 43 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Itinuring ng PCG at makabayang grupo na isang propaganda ang iligal na presensya ng isang barko ng People's Liberation Army Navy sa Zambales. Ito ay matapos na magabot ng pagkain at tubig sa isang mangingisdang Pilipino sa karagatan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Mariing kinondena ng Philippine Coast Guard at ng ilang makabayang grupo ang iligal na presensya ng isang barko ng People's Liberation Army Navy o PLAN sa Zambales nitong kamakailan. Ito ay kasunod ng ulat na inilabas ng Chinese Embassy sa bansa hinggil sa umano'y pagbibigay ng pagkain at tubig ng naturang barko ng PLAN sa isang mangingisdang Pilipino. Dagdag pa rito, may koordinasyon umano ang grupo sa panig ng Pilipinas at iprenisenta bilang makataong hakbang. Hindi naman sang-ayon dito ang WPS protectors at sinabing isang propaganda ang naturang rescue. Ayon sa Chairman Emeritus ng Civic Groups na si Dr. Jose Antonio Goitia, hindi ito sapi ng simpleng pagtulong, kundi pagtatangkang baguhin ang naratibo upang tabunan ang matagal ng record ng pananakot at panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Ayon naman kay PCG Commodore J. Tariela, wala umanong natanggap na anumang paunang abiso mula sa naturang hukbo. Paglilinaw rin ni Tariela na hindi nagpalutang-lutang ng 3 araw ang mangingisda dahil ito ay nakadaong at na-recover sa loob ng wala pang 24 oras. Ang insidente kasi ay naganap sa Zambales kung saan ito ay nasa loob pa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin walang legal na batayan at pahintulot ang PLAN upang mag-operate sa naturang teritoryo. Bagaman kinikilala umano ng bansa ang makataong pagtulong, hindi nila ito maaaring gawing pahintulot sa iligal na presensya. Diin ni Goitia na hindi props ang karagatan ng bansa, bagkus ay bahagi ng republika na dapat ipagtanggol dahil hindi anya ito simpleng usapin ng galaw ng mga barko, ngunit tunggalian ng katotohanan at manipulasyon kung saan kailangang manatiling malinaw ang isip ng mga mamamayan, nagkakaisa ang bayan at matatag ang tindig para sa soberanya. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hiniwak ng Department of Health o DOH ang mga magulang na bantayang maigi ang screen time ng kanilang mga anak ngayong holiday vacation. Ayon sa ahensya, mas maraming oras na ang nilalaan ng mga bata sa gadgets at online activities, kung saan 5 sa 10 kabataan ang may sariling cellphone at access sa internet. Ang karamihan pa sa kanila ay umaabot sa mahigit 34 na oras kada linggo sa paggamit ng digital screens. Dagdag ng ahensya, ang batang edad 2 hanggang 5 ay dapat 1 oras lamang kada araw, habang ang edad 6 hanggang 12 ay 1 hanggang 2 oras. Paalala pa ng DOH, aktibong bantayan ang mga kabataan ng mga bata dahil sa panganib na dulot nito gaya ng cyberbullying, online predators at exposure sa delikadong online contents. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taripa sa imported rice, itataas ng 5% simula January 16. Pagbabantay sa screen time ng mga kabataan ngayong holiday vacation, hinimok ng DOH. Anti-EPAL provision, kasama sa BICAM approved version ng 2026 GAP. Pagsasabatas ng 2026 budget, inalmahan ng Kabataan Party List.
cash reward. Iginawad sa nagtimbre ng droga sa ilang lugar sa Cebu. Pagsugpo ng krimen sa 2026, pinaigting ng PNP. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.